Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa zodiac sign na Scorpio with the water elements, Lola Baby, nagpapakilala. Isa lang pong like, subscribes, and share. So, bibigyan ko po kayo ng general rating sa mga natitirang araw-linggo ng buwan ng Pebrero. So, titingnan po natin ang mga energies. Yan. Sa mga natitirang araw-linggo So, tingnan po natin. Para sa mga Scorpio. Narito po ang tinatawag na the Venus, okay? The Empress. Yan the Empress It's like mahitik na mahitik ang iyong buhay, mahitik na mahitik ang iyong kapaligiran, mahitik na mahitik ang iyong mga pananim, mahitik na mahitik ang iyong pag-ibig, mahitik na mahitik ang iyong tinatawag health, di ba? Mahitik na mahitik, punong-puno ng kulay ang iyong buhay. Ay nako, to sandali lang at narinig ang tinatawag na the devil. Okay, yan. Bakit narito ang the devil? Yan So ito yung tinatawag na meron siguro sa inyo na hindi pa masyadong mahitik, hindi pa yung tinatawag na fully cleansed, di ba? Maaring meron pa mga natitirang bakat. It's like meron pang halimbawa, kung halimbawa drug addict, meron pang kaunting bakat na nakikitang drug sa katawan. Okay? Kung hindi naman ito energy nyo, ibig sabihin, nakapalibot kayo sa mga taong hitik na hitik sa inggit, hitik na hitik sa sama ng ugali, hitik na hitik sa pamimintas. Okay? Yan. Kumbaga dito tinatawag, inggit na inggit, galit na galit sila sa inyo. Okay? So, naririto ang tinatawag na the sun, di ba? So, ibig sabihin ng the sun na ito, yung tinatawag na kung ikaw is once upon a time is yung tinatawag na puno-puno ka ng negativity, yung tinatawag na parang wala ka ng pag-asa sa buhay, di ba? O maaari ito tinatawag na ikaw is punong-puno ng bisyo, baka malakas manigarilyo, baka nagpupuyat, malakas uminom, malakas magsabong. Ibig sabihin clean light na siya ngayon, di ba? Ibang-iba na siya ngayon, nagkaroon ng tinatawag rebirth. So, ibig sabihin ito, mas pinahahalagahan na niya ang kanyang kalusugan. Okay? Maaring in the past, ibig sabihin ito, kaya siguro siya galit, kaya siguro siya walang kabuhay-buhay dahil wala siyang pera. Pero ngayon, nakikita hitik-hitik na siya. Diba? Kung saan galing ang pera niya, hindi ko po alam. Baka nagtrabaho. Ibig sabihin ito, baka nabigyan siya ng break. Diba? Nagkaroon ng breakthrough. Kung kaya dito, nakikita sobrang kaligayahan niya. Daig pa niya isang bata. Diba? Yung expression, paano niya express ang kanyang kaligayahan na darama sa buhay niya ngayon. Diba? It's like, oy, ang sarap palang mabuhay. Okay? So, tingnan natin Sandalit, masyadong mahitik din ang aking ilaw. Yan, bababa natin. Ay, sandali. Para maalis yung... Teka, hindi naman maalis. Yan, nakita naman ninyo, di ba? Your first energy uli. Yan So, nakikita dito yung tinatawag na the Virgo. Nakikita dito yung tinatawag pag-iisip. Diba? Yan. Wasto ang pag-iisip ng tinatawag na the Scorpio. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na very, very maganda. Okay? Nagiging gumaganda lalo ang pananaw niya sa kanyang buhay. Diba? Kumbaga dito, kahit sa trabaho, di ba? It's like, ang sarap makatrabaho nitong si Scorpio, di ba? Yan, very, very friendly. It's about yung tinatawag na pansariling, anong tawag dito? Pansariling kapakanan, di ba? Pansariling paglago, di ba? Yan. So, ang iniisip niya is yung tinatawag na pansariling seguridad. Okay? So, naririto ang tinatawag na, yan, pansariling yaman. Okay? Yan. Pero naka-reverse ang tinatawag na the Taurus. Diba? Number
11 ba ito? Kung Libra. Kung Taurus ito, the Hierophant. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, hindi ko alam kung ari Libra. Libra kasi yun eh. Okay? Pero dito, the Taurus. Diba? Oh. Maaring Libra ito. So, ibig sabihin nito, kung ito Libra Venus, wala siyang tinatawag na kapartner. Diba? Yan. Maaring dito yung sabihin na natin, wala silang oras para makipagpartner. Sarili lang nila. They are more comfortable kung sila is nagsusolo. Diba? Yan. It's more about kapakanan nila ngayon ang iniisip nila. Kaunlaran, kayamanan ng kanilang kapakanan. Diba? Yan. Self, ano tawag dito? Alawag na nga nating Englishin. Yan ha. So, ay nako. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na ano ito, nagkaroon dito ng tinatawag na, kasi ito the reverse ng the devil. Dito naka-upright ang the devils, di ba? Dito naman, ibig sabihin nito yung tinatawag na it's more about katalunan. Okay? Yan. Ang bawa sabihin natin mga devils, yung mga tao, di ba? Katalunan nila. Okay? Hindi nila ikaw ma-impluwensyahan, 'di ba? Yan. So hindi ka nila matukso, 'di ba? Yan. Yan lang ang nakikita ko, ha? So maari din naman ito kung ito halimbawa sabihin na nating Taurus, itong naka-reverse, di ba? At ito yung tinatawag na devil dahil naka-reverse. Ibig sabihin nito, yung tinatawag sagad na sagad, di ba? Ubos na ubos. Ubos na ubos ang kwarta, ubos na ubos ang yaman, ubos na ubos ang swerte. Wala na, kumbaga dito, wala na siyang kaswerte-swerte. It's like tinatawag, ano ba nangyari na sa akin, di ba? Para naman ako yung tinatawag na itinapon na kung saan, di ba? Walang kaswerte-swerte. Yan ha. Yan ang nakikita ko. Wala daw siyang kaswerte-swerte sa buhay niya. Kung kaya dito, it's like tinatawag, hanap na siya ng hanap, di ba? Hanap na ako ng hanap. Saan ko ba hahanapin ang mapapangasawa ko? Saan ko ba hahanapin ang aking makakwarta? Di ba? Saan ko ba hahanapin ang aking kayamanan? Saan ba ako naroon? It's like tinatawag dito, para naman akong outcast na ng society. Yan ha? So, tingnan natin the other energy. Para naman akong itinapon na din eh. Para akong basang sisiw. Di ba? Hanap na ako ng hanap. So, ano ito? Ay, teka muna. Ba't ba naman puro nag-reverse? Are? Yan ha. Ay, wala akong magagawa ha. Nag-reverse. Yan. So, okay. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, it's like walang kasagpi, puro kaaway, maraming kaaway, di ba? So nakikita dito, uninspired, di ba? It's like parang hindi na ako makaaway sa buhay ko, di ba? Yan. So nakikita dito the negativity of their emotion, of their mind. Diba? Yan. Dito. Kasi narito ang the devil. Yan. It's like lahat kaaway ko, nanay ko, tatay ko, kapatid ko. Diba? So ito tinatawag ko, ito man isa tinatawag na Taurus, okay? Ibig sabihin nito, halimbawa may karelasyon sila, asawa, ibig sabihin nito divorce, diba? Walang karelasyon, nakaaway, diba? Nagkaroon ng tinatawag break relationship, diba? So maaaring ito tinatawag, meron ding home wrecker, diba? Baka dito merong home wrecker. Kaya dito nagtatanong, saan? Where do I belong? He belongs there. Where do I belongs? Diba? Yan. So, tingnan natin ha. Yan. So, ibig sabihin nito, hinahanap niya kung sinong tribo. Sino ba ang kasoulmate ko? Diba? Sino ba mapapagkatiwalaan ko? Yan. So dito nag-reverse din ito, tinatawag the Queen of Pentacles, losses, di ba? It's like wala akong bahay, bagsak ang aking health, di ba? Yan. Kumbaga dito wala akong pera, wala akong maaasahan, di ba? Yan. Wala rin akong natapos, maaring wala rin siyang natapos, hindi siya nakatapos ng pag-aaral, di ba? Wala siyang trabaho, walang kinabukasan. So ibig sabihin nito, yung tinatawag na nakikita mo yung kanyang it's like resentment
meron siyang resentment, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na hindi mo siya makitaan ng backbones, di ba? Wala siyang backbones, yan. Kumbaga dito yung tinatawag, may edad na ito, pero ito yung tinatawag, may edad na isip bata. Okay? So, wag kayo magagalit. Energy mo man ito, o baka energy ng mga mahal mo sa buhay, asawa mo, anak mo, kapatid, baka rin, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, hindi sila makapag-desisyon sa sarili nila. It's like tinatawag na may kaduwagan sa buhay, di ba? Hindi sila maasahan, hindi sila responsible. Ay, ano ba naman yan? At kapangit-pangit. Oo, so tingnan natin ha. Sana na may huwag mag-reverse. At ako ay nagtatampo na. Yan. So, ito na ha, kasi nagganyan. It's like komsa. It's like tinatawag. Ay, paganyan. So, ibig sabihin nito, maybe this time, la 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 la. Diba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag maybe, diba? The Ace of Swords and the Three of Wands. Okay? So, pag sinabi mong the Three of Wands, maaari na ang iyong kung ano itong ina-expect ninyo, inaasahan nyo, hinihintay nyo, di ba? Maaring yes or no ang result, ang sagot. Yan ha, kaya dito nakaano dito, na either ito'y mahuhugot mo or hindi mo talaga mahuhugot. Di ba? So, maybe ang sagot ng ating energy ng tarot na ito. Yan, sandali, gusto na daw bumukas. Ayan! Maybe, ibig sabihin, yes! Okay? Hindi ka na maghihintay ng matagal. Diba? Hindi ka na mahihirapan sa pagbunot dahil may bubunot na para sa iyo. Diba? It's like tinatawag, ikaw ang aking napili, ikaw ang aking apple of the eyes, pag-iigihan mo this time. Diba? Yan. Sa iyo ko ibibigay ito. Diba? Yan. O, itong responsibilidad na ito, papag-ingatan mo. Maaari ito yung tinatawag, blessings ng magulang ninyo, blessings ng tatay ninyo. Maaari dito yung tinatawag, habilin. Diba? Pag alis mo, papagyamanin mo ito, magdala ka ng tagumpay, magdala ka ng maraming trope, di ba? So, marami naman tuwan-tuwa. It's like tinatawag, supported naman kayo. So, kaya ito nagtagilid na ganyan, di ba? Ibig sabihin maybe. But this time, ibig sabihin nito, the result is very, very good. Di ba? Pabor! Yan. So, oh, kita ninyo, you are my sunshine, my only sunshine. Yan, no? Kita ninyo. Kita ninyo. Maaring magsisilang ng bagong anak. Yung anak is very healthy. Diba? Yan. Maaring dito, sabihin na natin, many times nagkaroon ng miscarriage. Diba? So, maaring ito yung tinatawag na this time, yung iaanak niya. Bata man ito, pagkakakwartahan man ito, hanap buhay, negosyo. Ibig sabihin ito, limpak-limpak habang buhay. It's like tinatawag na magkakaroon ng harvesting. Diba? It's like, haharvestin mo na. Diba? It's like yung tinatawag, ay malaki na yung porsyento sa bangko. Malaki na yung kita ng pera mo sa bangko. Malaki na yung kita mo sa bitcoins. Malaki na yung kita mo sa investment. Kaya narito ang tinatawag na kaligayahan. Diba? Mukhang may aanhin akong pagkalaki-laki. Diba? So, ibig sabihin nitong tinatawag na the hangman. Okay? It's about tinatawag na relationship, di ba? So, maaring for some of you, tinatawag na wala kayong pag-ibig, di ba? Yan. Maaring sabihin natin hindi pa nadating ang babae, ang lalaki para sa buhay mo, di ba? Yan. Maaring matagal na kayong walang pag-ibig, di ba? Yan. So,
itong tinatawag growth, di ba? So, ibig sabihin nitong growth na ito, yan, the Three of Pentacles, di ba? Yan. So, ano ibig sabihin ng the Three of Pentacles? Yung iyong tinatawag pangalan, di ba? Ang iyong pangalan, babango. Ang iyong pera sa bangko, lalago. Ang iyong pera sa Bitcoin, lalago. Sa market trading, lalago. Di ba? So, it's about tinatawag paglago mo. It's more about hindi ka na magiging childish. You will become a man, a real woman, matured, di ba? Yan, it's about tinatawag consistency. Nagkakaroon ng consistency sa buhay ninyo. Okay? Relationship man ito, friendship man ito, trabaho, negosyo, investment, di ba? Nagkakaroon ng consistency. Yan ha, lumalago. So, nakikitaan kayo ng tinatawag na katalinuhan, leadership, di ba? Pagiging magaling. Yan ha. So, ibig sabihin ng the Six of Wands, ayan tonight, I gave the greatest performance of my life. Diba, tagumpay? Yan Yan diba? It's like tinatawag dito, hindi sila makapaniwala, di ba? Na ikaw is magtatagumpay sa iyong karir, sa iyong pag-ibig. Dahil kumbaga dito, ang tagal mo na hanap. Ilang taon ka na bang hanap, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, para naman akong pinagtaksila ng panahon, para naman akong isinumpa, di ba? Hindi. Sa kahanap mo, makikita mo rin. Yan, ibig sabihin, wag ka lang tumigil sa kahanap mo at darating din ang tagumpay pang naghihintay para sa inyo. Ayan tagumpay na, di ba? It's like, looks like we made it! Di ba? Di ba? Bongga. Kita mo, kumbaga dito, swerte naman ng Scorpio, mabuti pa si Scorpio, di ba? Ibig sabihin ng the Ace of Swords, tinatawag na akyat, tagumpay. Yan, pag-akyat mo sa tagumpay, di ba? So, ibig sabihin nito, tinatawag maaring ito yung tinatawag very, very active ang inyong tinatawag na instinct, okay? Ano tawag dito? Yung psychic, di ba? Kumbaga dito, nakikinikita mo na sa vision mo, di ba? It's like walang cult. It's like tinatawag, itinuturo sa iyo ang daan papunta sa tagumpay, di ba? It's like climbing the top of Kilimanjaro, climbing the top of Everest, di ba? Yan, ano pa? It's like the spotlight is on you, di ba? Spotlight, yan spotlight, yan, di ba? Yan, puro tagumpay yan. Kita ninyo, nagkakaroon ng growth, lumiliwanag. It's like nakikita dito, the universe is showing you the way to success, di ba? Ano pagkaganda-ganda niyan? So, it's ibig sabihin nito, yung tinatawag, you become old and wiser. Diba? Kasi may edad na. Marito 40, 50 years old. Now, this man is, as he gets old, he become wiser. Kasi alam mo, atong tinatawag na owl na ito is may kinalaman sa guro. Diba? Yaan. Ito yung may kinalaman sa knowledge. Diba? Yaan. Diba ito nocturnal yung panggabiing ibon, di ba? Yaan. So, nakikita dito, itong tinatawag Scorpio, di ba? As he gets older, he becomes more wiser. So, nakikita mo yung tinatawag ito, wala nang hadlang sa kanya, gaano pa kataas ng mga bundok na ito. Di ba? It's like tinatawag, ito ang aking tagumpay, ito ang aking medal. Walang balakid sa akin itong matataas na bundok na ito because ibig sabihin nito, yung tinatawag na the universe, di ba? Yan, the universe showed me because of my persistency, di ba? It's about persistent, di ba? Kumbaga dito, kung halimbawa may no, may yes din, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, ito is makakamtan mo na dahil nakita, it's like tinatawag, ay blackout, paano ako makakaakyat?
Ito yung tinatawag the light from the universe. Yan. Pinapakita sa iyo para hindi ka madapa, hindi ka madulas, hindi ka mahulog. Para ikaw is makaakyat sa tagumpay. Yan. Okay? So, yan ang nakikita ko sa inyo. It seems like tinatawag, kahit matanda ka na, makakahabol ka pa rin. Diba? It's like dito, akala mo lang siguro ng mga tender years mo, younger years mo, naman, namintik na buhay ito. Para naman ako dito pinagtaksilan na ng panahon para itong sumpa. No. Ito ibig sabihin nito, hindi pa huli ang lahat. At ituturo sa iyo, ibibigay ni universe kung ano itong hinahanap mo, kung ano itong wala sa buhay mo. Diba? Yan.